Mga kaboses, mga babayan, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, ito po magandang pag-usapan po ito mga kaboses, mga kababayan. Ito po tungkol sa ito raw pong si Erwin Tulfo, mga kaboses, mga babayan, tututukan di umano ng kanyang Blue Ribbon. Ang posible raw pong anomalya sa mga nasira pong infrastruktura sa Mindanao dahil po sa lindol. Iba na naman ang focus. Iba na naman ang focus itong Erwin Tulfo. Mga kaboses, mga babayan, ano po? Naghahanap lang talaga ng issue no? Para may maimbestigahan lang. Hindi pa nga tapos doon sa flood control, mga kaboses, mga babayan. Bakit parang nag-segue? Ano po? Bakit biglang lumipat? Dahil ba na merong lindol? Na alam naman po natin, talagang nakakapanira pong lindol na iyon. Mamaya po magko-komentaryo po tayo, pero before that, pakinggan muna natin ito pong ulat mga kaboses, mga babayan, mula po sa SMNI News Channel. Maiimbisigahan umano ng Gatchalian Block sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin nitong matukoy kung may irregularidad sa konstruksyon ng mga nasirang infrastruktura. Si Sheena Tormo. Wait lang. Alam naman po natin na yung lindol po sa Mindanao, mga kaboses, mga kababayan, nasa 7.8 magnitude. Ano po? Alam po natin yan. Na yan po ang pinakamalakas na lindol na tinawag nga ng Feebox na yan na daw po yung the big one. Doon tumama po sa Mindanao, mga kaboses, mga kababayan. Sino ba naman ang hindi masira kung 7.8 magnitude? Sa ibang bansa nga, kagaya ng Japan, napakalaki na ng bansang iyan, mga kabos, mga babayan. Di ba? Nagka-bitak-bitak nga yung daan doon Nag-tsunami pa, mga kabos, mga babayan. Magpabalita. Tumungo sa Mindanao sina Senate Pro Tempore Win Gatchalian Kaya kasama pala sina Senators napapasikat Mig Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Ito'y upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Ikinalulungkot raw ni Gatchalian ang matinding pinsalang idinulot ng lindol, lalo na sa mga infrastrukturang nagsisilbing haligi ng ekonomiya sa lugar. Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita Talaga namang hindi masira. talagang yung mga infrastructure natin kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. Dahil dito, kinausap ng Gatchalian Block ang mga lokal na opisyal para sa gagawing rehabilitasyon kabilang na ang mga kalsada at mga paaralan. Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase, lalo na nabanggit yung rehabilitation, mga basic infrastructure, kaya nga kinausap lang sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay. Yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation Ganito, centers. Ina-acknowledge po natin ito pong effort po nitong Gatchalian Block, mga kaboses, mga kababayan. Na talagang meron raw po silang karapatan sa Blue Ribbon. In-acknowledge po natin yung pagpunta nila doon po sa General Santos, I think, no? Pumunta sila sa General Santos, mga kabos, mga bayan. Pero parang sabihin nila, no, na pupunta sila doon, mga kaboses, tapos gagawin nilang issue itong napakalaking lindol. Parang medyo may tayo dyan, no? Mga kaboses, mga bayan. Alam nga naman na hindi masira. 7.8 magnitude nga, mga kaboses, mga kababayan. Very major earthquake po ang nangyari. Kung sa sobrang lakas po ng lindol, natural po na masira yung mga infrastruktura. Sira nga yung mga infrastruktura, mga kaboses, mga kababayan, hindi lamang po ng government na mga diba? Hindi lamang po sa mga government na mga infrastructure. Pati na po yung mga establishment, ng mga business establishment. Alam naman po natin na hindi naman po siguro basta-basta maglalagay yung mga business establishment ng mga substandard, ng mga equipment or substandard na mga materials, mga kabos, mga bayan. Sira nga yung mga fast food chain doon, yung McDonald's, yung Jollibee, mga kabos, mga bayan, sira doon sa Jensen. Ay ang laki ng nagastos sa mga businessman yan, business owners. Yung mga private hospital nasira nga. Kasi nga 7.8 magnitude. Masisira talaga yung mga tulay. Yung kalsada.
eskwelahan, yung mga building, ha? Kahit nga sa mga advance, ang engineering mga kaboses mga babayan na bansa ay masisira ng masisira. Noong 2023, doon sa Turkey, Syria earthquake, mga kaboses mga babayan, kung natatandaan nyo, napakarami po mga bagong building ang nagsira doon. Yung 2011 earthquake and tsunami doon sa Japan, kahit nga Japan, napaka-advance niyan mga kaboses mga babayan, pero talagang sira. No, yung pong infrastructure project. Kaya po, sa tingin po natin, hindi po automatic na nasira yung mga infrastructure dahil sa korupsyon. Mas questionin ko pa, mga kaboses, mga babayan, yun pong flood control, yung peking mga flood control na sinabing magkocontrol sa flood pero nasira dahil sa pagbaha, mga kaboses. Meron ba flood control na masisira? Di ba? Yung flood control na dedepensa sana sa baha, wala. Hindi nakita natin. At up until now, wala pa pong, wala pa pong hustisya doon. Wala pa pong lumabas na investigasyon. At talon na agad dito sa, sa lindol. Alam naman po natin na hindi natin kontrolado yung lindol. Napakalakas po ng lindol na iyon. Mga kaboses mga babayan. Kaya nga po, dasal tayo doon sa mga taga Mindanao, mga kaboses mga babayan, nakababayan natin, na talagang naapektuhan. Panawagan naman po natin na wag mo naman po sanang ipolitika ninyo. Hindi porke Mindanao, gagawan nyo na ng butas, mga kaboses mga babayan. Yung gawin nyo, tumulong na. Kung tumulong kayo, wag nyo nang haluan pa. May mas importante pa, hindi nyo nga natapos yung yung flood control. Tawid na naman kayo dyan. Ano kayo, mga kengko Hindi po automatic substandard agad. Ilang beses na yan. Mantakin nyo po ito Meron po malakas na lindol dyan po pa rin sa General Santos. 6.8 magnitude, mga kaboses, mga babae, noong 2023. Wala pong masyadong nasira dyan na mga infrastructure projects. Ngayon lamang po, dahil po 7.8 major earthquake po ito dito sa Pilipinas na tinawag po na the big one, na inaasahan po talaga na kahit po ng Feebox nasisira po ng mga infrastruktura, mga kaboses, mga babayan. Ano po? Hindi naman po siguro lahat design for earthquake resistant, mga kaboses, mga babayan. Talaga naman pong di ba? Huwag niyo naman po sanang maghanap lang kayo ng issue diyan, mga kaboses, mga babayan. Totoo naman po na meron kayong concern about dyan. Pero again, meron pa po tayong ibang iniimbestigahan May kinatatakutan ba kayo? Kaya kung ano lang sinasabi nyo? Para yung binabaliwala yung flood control di ba? Hindi nyo makokontrol itong earthquake actually, pero makokontrol yung pagbaha. Pero paano kokontrolin yung baha? Mga kaboses, mga kababayan, kung kinurakot na yung pera na para doon sa flood control. Mga kaboses, yung earthquake meron talaga yan. At hindi po natin ina-expect kung gaano kalakas, mga kaboses, mga babayan. Huwag nyo naman po sanang ipoliticize. Ito pong kalamidad. At huwag po tayo agad humusga na merong anomalya. Kahit wala pang technical findings, mga kaboses, mga babayan. Sa lakas po ng 7.8, normal po na may masisira po ng mga infrastructure. Kahit na po sa mga developed countries, kagaya po ng Japan at Turkey, may mga tulay at mga building pong nasira doon sa mga malalakas na lindol. Mga kaboses, mga babayan, ang investigasyon po ay wag nyo nang i-switch pa. Kasi lahat naman naghahanap ng accountability, mga kaboses, mga babayan. Kailangan rin po, kasi may titingnan rin yan ng mga engineer dyan, mga inspector, na magsasabi talaga at hindi po puro spekulasyon lamang na kesyo para lang may masabi at may maimbestigahan, mga kaboses, mga babayan, upang makaiwas doon sa kontrobersya. Itong si Erwin Tulfo naman, kasala yung pangalan niyo doon sa 18 Marines, Hindi na kayo hindi na kayo muna, mga kaboses, hindi na kayo nag-ingat, di ba? Mahahalata kayo ng taong bayan. Mahahalata talaga kayo, mga kaboses, di ba? Yan yung palagi nating tinitingnan Sa nasira,
Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng linog, no? Ipinunto Anong pa signal number 9? Hindi naman yan bag. Signal number 9. Anong signal number 9? Intensity siguro. O magnitude 9. ni Zubiri na sa harap ng ganitong Imposible kalamidad kasi ay napakalakas nararapat na nun eh. munang isantabi ang isyu ng politika. Ito'y upang Kaya lagi magkaisaan niyang namumuliti lahat ka eh. sa pagtulong at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, wag na. anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa Politika talaga yan. para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Tulfo na kailangang repasuhin ang kalidad ng mga infrastrukturang pinondohan ng gobyerno. Dapat anyang maiwasan ng mga substandard na proyekto at umano'y mga ghost project. Dahil dito Ayan, mga kaboss, mababayan, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa issue na ito? Ano po, nakakatawa no? Nakakatawa mga kaboss, mababayan. Para pong hindi po nila alam yung sinasabi nila. Wala pong problema kung mag-iimbestiga again, ha? Wala pong problema dyan. Titingnan po natin, titimbangin po natin kung karapat-dapat po ba o nag-aaksaya lang tayo ng oras para dyan, mga kaboses, mga babayan. Kasi may importante pa pong dapat tapusin. Ito pong flood control. Kasi yan po, ghost project, yung mga substandard ng mga flood control na talagang hindi nakakapigil ng pagbaha, nasisira lamang po ng baha, mga kaboses, mga babayan. Di ba po? Sinasabi po ng mga engineer, meron po talaga mga masisira na mga dahil sa ng mga infrastructure, dahil sa lakas ng baha, di ba? Kagaya rin itong lindol, napakalakas punong ni 7.8. Hindi po biro yon. At grabe po yung traumang binigay sa mga people of Mindanao. So dapat nakasentro lang po sana sa pagtulong sa pagbangon, hindi po yung puro political. Hindi po kay Mindanao, mga kabos, mga babayan, nahanapan nyo ng butas. Ano po, Erwin Tulfo. Makinig ka po. Comment po sa baba, mga kabos, mababayan, yung reaksyon po ninyo, opinion at suggestion regarding po sa ating napag-usapan ngayon pong araw. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood dito po sa Standpoint Analysis, mga kaboses, mababayan. Hanggang sa susunod po ulit. Ako po yung nakasama, ito po si Kaboses Wins. Please subscribe, like, and share po. Ito po ang Standpoint Analysis. Standpoint with Kaboses Wins.